Sa bayan ng San Roque, may isang pangalang hindi pwedeng hindi marinig sa bawat sabungan. Don Marcelo Selong Vergara, ang lalaking tinaguriang hari ng sabong sa probinsya. Sa bawat tahol ng manok panabong, sa bawat ikot ng tari, pangalan niya ang inuusal ng mga tao bilang alamat ng kayamanang galing sa sabong. Si Don Selong ay may 3 malalaking farm ng manok panabong, may 2 mansyon, at may 5 sasakyang puro bago mula SUV hanggang sports car. Kung tatanungin mo ang mga tao kung paano siya umasenso, iisa lang ang sagot. Iba kumilatis ng manok si Don Selong, parang may 7 mata. Bata pa lamang siya, kasama na niya ang kanyang ama sa sabungan. Doon niya natutunan ang galaw, tikas at sikreto sa pagpili ng panlaban. Hindi siya tumaya ng walang dahilan. Lahat ng taya niya planado. Dahil dito, ilang taon lang, ang maliit na negosyo ng kanyang ama ay naging malaking empire ng sabong. Ang buhay na pinapangarap ng lahat. Ang buhay ni Don Selong ay parang pelikula. Kung gumalaw siya, parang may musika. Lagi siyang nakapolo na mamahalin, mabango, malinis, at astig. Kapag dumating sa sabungan, bitbit ang kanyang imported warrior rooster. Halos yumuyuko ang mga tauhan at ibang sabongero sa respeto. May mga pulis at politiko na kumakampi sa kanya, humihingi ng payo at nakikisama. May mga ordinaryong tao na nangangarap maging katulad niya. Sa mga tawanan sa kanto, palaging may nagsasabi, "Pag nanalo ako sa sabong gaya ni Don Selong, yayaman din ako." Pero hindi alam ng lahat. Ang yaman ay may kakambal na panganib. At sa mundo ng sabong, kapag umangat ka ng mabilis, may pagkakataong babagsak ka rin ng mas masakit. Ang taong may lahat, pero may kulang. Kahit milyonaryo, si Don Selong ay walang asawa, walang anak, at walang tunay na kaibigan. Hindi dahil wala siyang nagustuhan, kundi dahil takot siyang ipasok ang pagmamahal sa buhay na puno ng sugal at panganib. Para sa kanya, ang tiwala ay parang pera, mahirap bitawan. Sabi ng iba, may sumpa raw ang kayamanang galing sa sabong, napupunta sa saya, pero mabilis ding naglalaho. Hindi ito pinapansin ni Don Selong. Dahil sa isip niya, habang ako ang hari ng sabong, hindi ako mawawalan. Isang gabi ng malaking laban. Sa pinakamalaking sabungan ng probinsya, may naganap na laban na hindi malilimutan. May dumating na dayong sabongero mula Maynila, kilala sa pangalang Senyor Aragon, mayaman, tuso, at kilala sa siyam-siyam na panalo. Ang sabungan ay puno ng tao, halimuyak ng sigarilyo, malakas ang hiyawan at bagsakan ng pera. Ang taya ay umabot sa 1,000,000. Lahat ng mata ay nakatutok kina Don Selong at Senyor Aragon. "Sigurado ka, Don Selong?" tanong ng isang kakampi. Ngumiti lang si Don Selong. "Ang manok kong si General, hindi yan marunong matalo." Pero bago magsimula ang laban, may lumapit na matandang lalaki, payat, marumi ang suot at parang lasing. Mahinang boses nitong sinabi, "Anak, pag binalot ng kayabangan ng puso, kahit agila, babagsak." Napakunot noo si Don Selong. Hindi niya pinansin ang matanda. Nang magsimula ang laban, mukhang lamang si General. Magaling, mabilis, at matapang. Ngunit sa isang iglap, biglang nagbago ang sitwasyon. Isang saksak ng tari ng kalaban ang tumama sa dibdib ni General. Bagsak. Tahimik ang sabungan. At sa unang pagkakataon, matapos ang 4 na taon, natalo si Don Selong sa malaking pustahan. At iyon ang gabing nagbago sa kapalaran niya. Matapos ang pagkatalo ni Don Selong laban kay Senyor Aragon, mabilis na kumalat ang balita sa buong San Roque. Parang apoy na tinangay ng hangin, mula sa sabungan, sa palengke, sa barberya, hanggang sa mga tindahan sa kanto. Natalo si Don Selong.
Imposible. Siya pa? Ang hari ng sabong? Wala nang hindi natatalo sa mundo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Don Celong ang malamig na pakiramdam ng pagkatalo. Hindi lang sa sabong, kundi pati sa pride. Ang pag-uwi na may bigat sa dibdib. Habang pauwi, halos hindi niya marinig ang makina ng mamahalin niyang sasakyan. Ang utak niya ay puno ng tanong. Paano ako natalo? Anong nangyari? May daya ba? Na-overlook ko ba? Magiging kahihiyan ba ako? Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng mga tauhan pero hindi niya sila pinansin. Umakyat siya sa kanyang silid, hindi nagbihis at naupo lang sa gilid ng kama. Tumitig sa trophy cabinet na puno ng gintong tropeo at plake ng pagkapanalo. Ngayon, parang wala ng halaga lahat. Ang hindi inaasahang bisita. Makalipas ang isang araw, habang nakaupo si Don Celong sa veranda, dumating ang isang lalaking nakaitim na coat. May dalang sobre. Don Celong Vergara? Tanong ng lalaki. Oo, ako nga. Sino ka naman? Tagadala ng mensahe mula sa amo kong si Senyor Aragon. Iniabot ng lalaki ang sobre at mabilis na umalis. Binuksan iyon ni Don Celong at nabasa ang mensahe. Magaling ang manok mo, ngunit tandaan mo, sa sabong, hindi puro lakas ang laban. Mag-ingat sa mga susunod na araw. Aragon. Napahigpit ang hawak ni Don Celong sa papel. May halong babala at pangungutya ang mensahe. Sa galit, pinunit niya iyon. Ang pagdagsa ng problema. Ilang araw lang ang lumipas. Sunod-sunod ang malas ni Don Celong. Una, namatay ang 3 niyang pinakamahal na panabong dahil sa sakit. Pangalawa, isang dating tao niya ang nagnakaw ng 300,000 piso sa farm. Pangatlo, ang kanyang supplier ng imported na manok ay biglang nagtaas ng presyo at hindi na nagbigay sa kanya ng priority. Parang may mabigat na sumpang bumalot sa kanya. Ang mga dating kaibigang sabongero, unti-unting naglaho. Walang kumikibo, walang dumadalaw, walang nangangamusta. Doon niya napagtanto. Ang respeto pala sa akin dahil lang sa panalo ko. Ang alok na muling maglalaro. Isang gabi, may kumatok sa mansyon. Pagbukas ni Don Celong, isang pamilyar na muka ang bumungad si Carding. Matagal na niyang kakilala at minsang tumaya para sa kanya. Don Celong, may laban sa kabilang bayan. Malaki ang pusta. Ito ang tsansa mo para makabawi. Hindi ako sigurado, Carding, sagot niya. Kung hindi mo babawiin ang trono, tatapak-tapakan ka nila. Ikaw pa ba, hari ng sabong? Hahayaan mong tawagin kang duwag? Tumama ang mga salitang iyon sa puso ni Don Celong. Bilang isang taong lumaki sa sabungan, ang tawaging duwag ay parang sampal. Huminga siya ng malalim. Sige, pupunta ako. Hindi niya alam na ang desisyong iyon ang maglalapit sa kanya sa unti-unti niyang pagkalugmok. At habang papalapit ang gabi ng laban, muling sumulpot sa alaala niya ang babala ng matandang nakita niya sa sabungan. Pag binalot ng kayabangan ng puso, kahit agila, babagsak. Napatingin si Don Celong sa langit, parang may kutob, ngunit nagmatigas ang puso niya. Sa isip niya, hindi ako basta-basta babagsak. Ako si Don Celong. Ako ang hari, pero ang tadhana, may ibang plano. Kinabukasan, maaga pa lang ay naghahanda na si Don Celong. Kahit may kaba sa dibdib, pinilit niyang maging matatag. Isinuot niya ang isa sa dati niyang swerteng polo, kulay pula, simbolo ng tapang at panalo. Ngunit ngayong suot niya ito, hindi niya maramdaman ang dating kumpiyansa. Sa farm, pinili niya ang bagong manok na ipapalaban. Isang malakas at mabilis na manok na pinangalanan niya ang Agimat. Maganda ang tindig, matalas ang mata, at liksi ang galaw. Habang binubuhat niya ang manok,
Napatingin siya sa bakanting kulungan ng general, ang dating kampyon niyang natalo. Para bang naroon pa rin ang bigat ng pagkatalo. Agimat, ikaw ang magbabalik ng dangal ko, bulong niya sa manok. Ang sabungan sa kabila ng bayan. Sumama si Don Silong kay Carding papunta sa sabungan ng Santa Monica, isang lugar na kilala sa malalaking pustahan at matitinding sabonghero. Pagdating nila, ramdam agad ni Don Silong ang kakaibang atmosphere. Iba ang mga mukha rito, matatapang ang tingin, mabibigat magbitaw ng salita, at karamihan ay kilalang sugarol. Parang ibang teritoryo. Carding. Iba ang vibe dito bulong ni Don Silong. Wala to, Don, sagot ni Carding. Sanay ka naman sa malalaking laban. Isa pa, kailangan mong bawiin ang pangalan mo. Ang laban ng pagbabalik. Pagpasok sa loob, maraming tao ang nagtinginan sa kanya. Ang ilan ay nagbulungan, ang iba ay natawag pa ng, "Uy, si Don Silong yan! Akala namin nagtatago ka na." Napangiti siya ng pilit, pero sa loob-loob niya, parang may bumabaluktot na hiya at pressure. Nang i-announce ang laban niya, halos mapuno ang sabungan. Tumaya ang karamihan kontra sa kanya. Marahil dahil sa balita ng pagkatalo niya kay Senyor Aragon. Si Don Silong ay tumaya ng malaking halaga 1.5 milyon. Isang laban lang, isang panalo lang. Babalik ang respeto, sabi niya sa sarili. Simula ng laban, pagbitaw ng manok, mabilis si Agimat. Maganda ang tikas, maliksi, at unang nakasilat ng tama. Hiyawan ng tao. Naramdaman ni Don Silong ang ngiti ng pag-asa. "Panalo tayo, Don," sigaw ni Carding. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, nagbago ang ihip ng hangin. Biglang nahulog si Agimat sa patibong, isang mabilis na saksak sa tagiliran mula sa kalaban. Napasigaw ang ilan. "Ayun na! Tapos na!" Napaawang ang bibig ni Don Silong, hindi makapaniwala. Ipinilit pa ni Agimat lumaban, pero ilang sandali lang, tuluyan itong bumagsak. At katulad ng nangyari kay General, patay. Tahimik, walang kumibo, walang lumapit. Kundi si Carding lang, dahan-dahang nagsalita. "Don, ayos ka lang?" Hindi sumagot si Don Silong. Lumabas siya na parang wala sa sarili. Sunod-sunod na bato sa balikat. Pag-uwi, halos mabingi siya sa mga bulong, tawa, at pangungutya ng tao. May ilan pang lantaran siyang sinadya para insultuhin. "Aba, mukhang laos na ang hari. Puro yabang, kahit manok tumalikod sa kanya." Sa mansyon, tinignan niya ang natitirang pera sa safe. Malaki pa naman, pero malaki rin ang nawala. Naupo siya, hawak ang ulo, at doon lang tuluyang sumingaw ang bigat. Ano ba ito? Minalas lang ba ako? O simula na ng pagbagsak ko? Habang nag-iisip, biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, tumambad ang isang babae. Nakaputing bestida, payapa ang muka, may hawak na basket ng prutas. Hindi ito pamilyar kay Don Silong. "Magandang gabi po," mahinahon niyang sabi. "Narinig ko po, may mga pagsubok kayong pinagdaraanan." Napakunot noo si Don Silong. "Sino ka? At bakit mo alam yan?" Ngumiti ang babae. "Ako si Althea, at hindi ako basta ordinaryong bisita. Nandito ako, dahil darating pa ang mas mabigat na pagsubok sa inyo." At bago pa makapagsalita si Don Silong, tumingin ang babae direkta sa kanyang mga mata at sinabing, "Ang kayamanang galing sa padalos-dalos, sa padaya at sa kayabangan. Laging may kapalit." Nangisay ang puso ni Don Silong sa takot at pagtataka. Sino ang babaeng ito? Paano niya alam ang lahat? At ano ang ibig sabihin ng mas mabigat na pagsubok? Nanatiling nakatayo si Don Silong sa may pintuan, hawak ang basket ng prutas na iniabot ni Althea. Tahimik ang gabi, ngunit tila kumakapal ang hangin sa paligid nila.
May kakaiba sa presensya ng babae. Hindi karaniwang bisita, hindi kagaya ng mga taong humihingi ng pabor o pera sa kanya noon. Pasensya na kung biglaan akong naparito, mahinahong sabi ni Althea habang nakatayo sa tapat niya. Pero kailangan mo ng isang taong magsasabi ng totoo, hindi tulad ng mga taong pumapalibot sa iyo para sa pansariling interes. Nagalit ang tingin ni Don Celong. Anong karapatan mong husgahan ako? Hindi mo ako kilala. Tumango lamang si Althea. Tama ka. Hindi kita kilala bilang sabongero. Pero kilala ko ang uri ng taong unti-unting nilalamon ng sarili nilang anino. Umigtad ang dibdib ni Don Celong. Hindi niya may paliwanag, pero tila may laman. May bigat ang bawat salitang bitawan ng babae. Ang mabubulaklak na salita, pero may tinik. Nang pumasok sila sa loob, inilapag ni Don Celong ang basket sa mesa. May lamang mansanas, peras at ubas. Hindi pangkaraniwang prutas para sa isang bisita ng probinsya. Bibili ako ng kahit anong prutas kung gusto mo. Sabihin mo na lang ang totoo. Sino ka ba talaga? Tanong niya. Isang kaibigan, kung hahayaan mo, sagot ng babae. Napangisi si Don Celong, may halong pag-aalinlangan. Kaibigan? Ngayon lang kita nakita. Hindi lahat ng kaibigan ay makikilala mo sa tagumpay. Minsan, dumadating sila sa oras ng pagbagsak. Hindi alam ni Don Celong kung manghihina siya o maiinis. Umupo si Althea at tumingin sa paligid ng mansyon. Marangya, malaki, ngunit may tila kalungkutan sa dingding. Parang ang yaman ay walang buhay. Maganda ang bahay mo, Don. Ngunit bakit ang bigat ng hangin dito? Bakit parang wala kang kasama? Napayuko si Don Celong. Hindi siya sanay na may ibang nakakakita ng butas ng buhay niya. Ang mga tao lang na nakapaligid sa kanya ay puro papuri at paghangang hindi totoo. Ang mahiwagang panukala. Don, pagpapatuloy ni Althea. May 3 bagay na kailangang mong pag-isipan bago maging huli ang lahat. Tumingin si Don Celong, seryoso, bagaman skeptical. 3 babala, sabi ni Althea, sabay dahan-dahang inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag. Inilapag niya iyon sa lamesa. Una, may lalapit sa iyo na mag-aalok ng tulong. Ngunit kapalit nito ang iyong kaluluwa, hindi pera. Pangalawa, may isang taong pinagkakatiwalaan mo ang magtatanim ng lason sa iyong pangalan. Pangatlo, sa oras na piliin mo ang maling landas sa susunod na laban, mawawala sa iyo ang lahat ng meron ka. Pati ang mga hindi kayang bilhin ng pera. Hindi umiwas ang tingin ni Althea habang sinasabi ito. Kung gusto mong maitama ang landas mo, buksan mo ang kahong ito kapag handa ka ng huminto. Nagpantig ang tainga ni Don Celong. Huminto? Sa sabong? Imposible. Ito na ang buhay ko. Kung hindi ka hihinto, ang sabong ang huhugot sa buhay mo. Tumayo si Don Celong, halatang naiirita. Hindi kita kilala. Wala kang karapatang diktahan ako. Ngumiti si Althea. Hindi dahil sa pangungutya, kundi dahil sa awa. Hindi ako nandito para utusan ka. Nandito ako para bigyan ka ng pagkakataon. Tinapik ni Althea ang maliit na kahon. Ito ang magsisilbing huling babala at tanging sagot kung gugustuhin mo. Huwag mo itong buksan ngayon. Hindi pa ikaw handa. Ang huling paalala. Bago umalis, tumingin si Althea sa kanya at mahina, ngunit mariin ang boses. Don Celong, hindi pa huli ang lahat, pero malapit na. At sa isang kisap, palabas na si Althea sa pinto. Nanatiling nakatayo si Don Celong, hawak ang kahon, tila may apoy sa dibdib. Hindi niya alam kung galit, takot o hiya. Isang tanong ang paulit-ulit na umikot sa isip niya habang nakatulala sa kahon. Bakit ako natatakot buksan ito? Kung wala naman akong kasalanan.
Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang may paparating na unos. Hindi ng pera, hindi ng sugal, kundi ng kapalaran. At nagsimula ang gabi nang hindi siya dalawin ng antok. Makalipas ang ilang araw matapos ang pagbisita ni Althea, pilit na binaliwala ni Don Celong ang mga babala. Sa isip niya, maling panahon para makinig sa misteryosong babae na tila nagsusulat ng kapalaran niya. Kalokohan, ako pa rin ang magdedesisyon sa buhay ko. Itinago niya ang maliit na kahon sa pinakailalim ng drawer. Ayaw niyang makita, ngunit hindi rin niya magawang itapon. Para bang may magnetong humihila sa konsensya niya tuwing naaalala ito. Ang laban na inakala niyang bawi. Isang linggo ang lumipas at muli siyang niyaya ni Carding. Don, may malaking derby sa kabilang probinsya. Dito ka babawi. Narinig kong mahina ang mga panlaban nila ngayon. Hindi agad sumagot si Don Celong, pero dahil sa pangungulit at pressure na ibalik ang pangalan, sumama siyang muli. Bitbit niya ang isa sa natitirang malalakas niyang manok Reynos, anak ng isa sa pinakamagaling niyang linya. Sa sabungan, tila may nagbago. Dati, pagdating niya, may sumasalubong, may bumabati, may sumisigaw ng, "Idol! Boss Celong! Panalo na to!" Pero ngayon, iilan na lang ang lumalapit at karamihan ay nakatingin ng mapanuri, may bahid ng pagdududa. Ang ilan, narinig niyang bulong-bulungan. Mukhang malas na to si Boss Celong. Nawala na ang agimat niya. Binaliwala niya iyon, pilit pinatatatag ang loob. Ang pagtatalo sa pusta. Bago magsimula ang laban, lumapit si Carding. May dala pang mga kaibigang sabungero. Don, lakihan natin ang pusta. Para once and for all, makabawi tayo. 2 milyon ilalaban ko. Ikaw bahala kung sasabay. 2 milyon? Hindi ba masyadong malaki? Tanong ni Don Celong. Don, kailan ka pa natakot? Di ba ikaw ang hari? Sabay tawa ng mga kasama ni Carding hindi dahil masaya, kundi dahil nang uutsyok. Napatingin si Don Celong kay Reynos. Maganda ang tindig, malakas ang sipa, parang panalo. At dahil sa hiya at sa pagnanais na muling patunayan ang sarili, sumugal siya. Sige, 2 milyon, laban. Isang mabanggis na laban, ngunit kumakabog ang dibdib ni Don Celong habang pinapanood ang laban. Si Reynos ay agresibo, unang sumargo, unang tumama, unang nakasugat. Halos mapatalo ng ilan. Panalo to, panalo. Ngunit sa huling 10 segundo, nang parehong sugatan ang 2 manok, may nangyaring hindi inaasahan. Habang nakayuko si Reynos, tila nang hina, at sa isang mabilis na saksak ng kalaban, tuluyan itong bumagsak at hindi nakabangon. Talo. At kasunod na parang kidlat, namatay si Reynos. Parang may humugot ng hangin sa dibdib ni Don Celong. Pakiramdam niya ay unti-unting gumuho ang sahig na pinatatayuan niya. Pag-uwi na, wala nang galang ang mundo. Kinagabihan. Pag-uwi ng mansyon, hindi niya nagawang magsalita. Naupo siya sa sofa, hawak ang ulo. Ikinuwenta niya ang natira niyang pera. Malaki pa rin, pero mabilis nang nauubos. At doon niya naramdaman ang unang saksak ng realidad. Hindi ako nananalo. Sunod-sunod ang malas. Parang may sumpa. Habang nagmumuni-muni, may kumatok sa pinto. Si Tonyo, isa sa pinakamatagal niyang tauhan. Don, pasensya na. Hindi ko na kayang magtrabaho rito. Ilang buwan nang delayed ang sahod namin. Kailangan kong unahin ang pamilya ko. Napailing at napahawak sa sentido si Don Celong. Tonyo, huwag ka namang umalis. Kailangan ko kayo. Pasensya, Don. Ikaw ang tinuring kong amo. Pero hindi ko kayang isugal ang kinabukasan ng mga anak ko. At umalis si Tonyo na hindi man lang siya tinignan sa huling pagkakataon. Unti-unting pag-alis ng mga tao,
Sunod-sunod ang pag-alis. 2 caretaker sa manukan. Ang driver niya, pati ang personal assistant niya, parang mga ibong lumilipat ng pugad bago dumating ang bagyo. At sa lahat ng umalis, ang pinakamasakit. Kinabukasan, nag-iwan si Carding ng mensahe. Hindi man lang nagpakita. Don, pasensya. Hindi mo na ako sasama sa iyo sa mga laban. Hindi maganda record mo ngayon. Kailangan ko ring mag-ingat sa pangalan ko. Parang sampal. Si Carding, ang taong akala niya ay kaibigan, iniwan din siya. Pagbabalik sa kahon, gabi na, mag-isa sa mansyon. Tahimik, parang sementeryo ang paligid. Wala na ang mga tawanan, tsismisan, ingay ng tao. Pinagmasdan niya ang drawer, unti-unting binuksan, at naroon pa rin ang maliit na kahon na iniwan ni Althea. Hinawakan niya ito. Bakit parang may apoy sa dibdib niya kapag nakikita ito? Bakit parang ito na ang natitirang sagot? Bubuksan na sana niya ito, ngunit natigilan siya nang biglang marinig siyang boses sa loob ng kanyang isip. Paulit-ulit. Kapag mali ang pipiliin mo sa susunod na laban, mawawala ang lahat. Napalunok si Don Celong. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot na baka nagsisimula pa lang ang tunay niyang pagbagsak. Magdamag na hindi nakatulog si Don Celong. Paulit-ulit niyang iniikot ang maliit na kahon sa kanyang kamay. Gawa ito sa makintab na kahoy na tila may lumang ukit ng manok sa takip. Isang tandang na nakataas ang pakpak, tila nagbababala. Bakit ba ako natatakot dito? Tanong niya sa sarili. Isang bagay lang ang malinaw. Mas mabigat ang pakiramdam niya kapag hindi niya binubuksan ang kahon kaysa sa kapag hawak niya ito. At sa puntong iyon ng buhay niya, wala na siyang mahawakan kundi pag-asa, kahit gaano kaliit. Huminga siya ng malalim, umupo sa kama at dahan-dahang binuksan ang kahon. Ang nilalaman ng kahon. Sa loob, may 3 bagay. Isang maliit na papel na kulay dilaw. 2, isang lumang singsing na may ukit ng tandang. 3, isang tuyong balahibo ng manok, kulay itim at pula. Nag-init ang palad ni Don Celong nang hawakan niya ang singsing. Hindi dahil mabigat ito, kundi dahil tila may enerhiyang dumadaloy dito. Kinuha niya ang dilaw na papel at binuklat. May nakasulat na iisang pangungusap lamang. Isang gabi, 3 tanda ang ipapakita sa iyo. Kapag naunawaan mo ang huli, malalaman mo kung ano ang dapat bitawan. Napakunot noo si Don Celong. Tanda? Ano to, horoscope? Reklamo niya. Pilit na iniismiran, ngunit ramdam niyang may bigat ang mensahe. Pagkabasa niya, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kwarto, kahit sarado ang mga bintana. Napatayo siya, kinilabutan. At doon nagsimula ang una sa 3 tanda. Unang tanda, ang panaginip ng sabungan. Nang makatulog si Don Celong, tinalaw siya ng isang panaginip. Hindi ordinaryo, kundi tila totoong pangyayari. Nasa gitna siya ng sabungan, puno ng tao, maingay at maliwanag. Pero kakaiba, walang muka ang mga tao. Itim at blanko ang ulo nila, bagamat naririnig niya ang hiyawan, tawa ng nakakatindig balahibo at sigawan ng pustahan. Sa gitna ng sabungan, may 2 manok. Ang isa ay puting-puti na kumikinang. Ang isa na may itim na may pulang mga mata. Nang ibitaw ang manok, hindi lumaban ang puti. Tumakbo ito palayo kay Don Celong. Pero may kadena sa paa, nakakabit sa kanyang daliri. Hindi manok ang sumuko, siya. Nang tingnan niya ang itim na manok, hindi na ito manok. Isa itong malaking tandang na may boses ng tao. At sabay nitong sinabi, ang kayamanan mo ay hindi nagmula sa talino, kundi sa tukso. At biglang sumugod ang itim na tandang sa kanya.
Muntik na siyang atakihin nang magising siya ng pawis na pawis, hingal at takot na takot. Ikalawang tanda, ang katahimikan ng mansyon. Pagbangon niya, hating gabi pa. Tahimik ang buong mansyon, mas tahimik kaysa dati. Ngunit ang mas nakakatakot, ang lahat ng tropeyo, plake at medalya sa kanyang salaming cabinet ay naglaho. Nakatitig siya, hindi makapaniwala. Tumakbo siya. Binuksan ang ilaw, wala. Pinalitan niya ang ilaw, wala pa rin. Para bang nilisan ng sabay-sabay ng kanyang magparangal ang display. Hindi totoo to. Bulalas niya. Kumurap ang ilaw. Pagbalik ng liwanag, naroon na ulit ang mga tropeyo. Ngunit may isa na basag ang salamin. Ang unang tropeyong napanalunan niya kasama ang kanyang ama. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ikatlong tanda, ang tinig mula sa dilim. Habang nakaupo sa sala, sinusubukang intindihin ng lahat, narinig niya ang boses ng isang matandang lalaki sa dilim ng pasilyo. Sinabi ko na sa iyo noon, pag binalot ng kayabangan ng puso, kahit agila, babagsak. Lumabas mula sa anino ang matandang lasing na nakita niya noong unang pagkatalo niya. Ngunit ngayon, malinaw ang tingin, hindi lasing, at ang aura nito ay parang hindi tao. Hoy, paano ka nakapasok dito? Sigaw ni Don Celong. Ngunit bago pa siya makalapit, naglahong parang hangin ang matanda. Iniwan siyang nag-iisa, nanginginig, at muling napatingin sa kahon. Sa ilalim ng dilaw na papel, may isa pang nakasulat na mga salitang ngayon lamang lumitaw. Kapag nakita mo ang tatlong tanda, huwag ka na lumingon sa dating buhay. May dalawang landas sa harap mo. Itutuloy ang sabong at mawala ang lahat, o huminto at mailigtas ang sarili. Napalunok si Don Celong. At sa unang pagkakataon, hindi tungkol sa pera o sabong ang iniisip niya, kundi tungkol sa sarili niyang kaluluwa. Kinabukasan, pagod at balisa si Don Celong. Hindi niya maalis sa isip ang tatlong tanda na naranasan niya kagabi. Hinawakan niya ang singsing na nasa kahon malamig, pero tila may pintig, parang may buhay. Dalawang landas. Bulong niya. Huminto o ituloy. Ngunit paano siya hihinto kung buong buhay niya ay umiikot sa sabong? Kung iiwas siya, ano ang matitira sa kanya? Habang nakatulala sa tasa ng kape, biglang may kumalabog sa gate ng mansyon. Hindi basta katok malakas na hampas, tila may pagmamadali at panggigigil. Pagbukas niya ng pinto, tumambad ang isang lalaking nakaitim na coat matikas, matangkad, makinis ang salita, at may ngiting hindi mo malaman kung mabait o may tinatago. Magandang umaga, Don Celong. Bati nito na may kumpiyansang parang kilalang kilala siya. Ako si Senyor Mendez. Narinig ko ang iyong sitwasyon at narito ako upang mag-alok ng tulong. Napataas ang kilay ni Don Celong. Hindi kita kilala. Ngumiti si Senyor Mendez. Hindi mo ako kailangan makilala para tulungan kita. Ang mahalaga, kaya kong ibalik ang lahat ng nawala sa iyo at higit pa. Ang tukso na may gintong balot. Nang maupo sila sa sala, may inabot na envelope si Mendez. Buksan mo. Sa loob ay dokumento ng 5 milyong piso loan, walang collateral, walang interes sa unang 6 na buwan, at may kasamang kontrata ng partnership sa isang panibagong breeding farm. 5 milyon? Halos hindi makapaniwala si Don Celong. Kung pipirmahan mo, bukas makukuha mo agad. At hindi lang yan, may mga imported na lahi akong ipapadala sa'yo. Panalo ang mga iyon, sigurado. Napaisip si Don Celong. Iyon ang eksaktong perang kailangan niya upang makabangon muli. Ngunit naalala niya ang unang babala ni Althea. May lalapit sa iyo na mag-aalok ng tulong, ngunit kapalit nito ang iyong kaluluwa, hindi pera.
Nanlamig ang batok ni Don Celong. Pinagmasdan niya si Mendez. Maputi, makinis, walang bakas ng hirap, at kakaiba ang ngiti parang may alam sa mga lihim ng mundo. Bakit ako? Tanong ni Don Celong. Maraming sabongero ang mas mayaman kaysa sa akin. Umiling si Mendez. Wala silang pangalan. Ikaw, Don Celong, ikaw ang alamat. Ikaw ang hari. At ang mga hari, hindi dapat nagiging pulubi, tama ba? Parang tinusok ang puso ni Don Celong. Yun ang takot niya na pagtawanan bilang pulubi. Ang kapalit, itinulak ni Mendez ang ballpen sa harap niya. Isang pirma lang, at babalik ang lahat pera, impluensya, respeto. Isang panalo lang ang kailangan para muling umangat. Huminga ng malalim si Don Celong. Hawak ang ballpen, ngunit nanginginig ang kamay. Ano ang kapalit? Mahinahon niyang tanong. Tumawa si Mendez malumanay, ngunit may tunog na nakapangingilabot. Huwag mong isipin na parang kaluluwa sa kwento. Kapalit lang nito ay katapatan. Sa oras na ako ang mangailangan, ikaw ang tatawagin ko. At walang hindi na sagot. Hindi kaluluwa, pero parang mas mabigat pa. Ang sandali ng pagdadalawang isip. Habang nakatitig sa kontrata, bumigat ang paligid. Tila huminto ang oras. At sa gilid ng mata niya, parang may aninong dumaan sa likod ni Mendez, isang hugis tandang manok na itim. Napatalikod siya pero wala. Umiinit ang singsing sa bulsa niya, para bang nagbabala. Ang boses ni Althea humalo sa isip niya. Kapag nasa maling laban ka, mawawala ang lahat. Ngunit ang boses ni Mendez ay kaakit-akit parang musika ng tagumpay. Isang pirma, Don, at ikaw ulit ang magiging hari ng sabong. Nakatapat ang ballpen sa kontrata. Ang desisyon. Unti-unti niyang ibinaba ang ballpen. Gusto ko muna ng oras para mag-isip, sagot ni Don Celong. Mukhang hindi natuwa si Mendez, ngunit nanatili ang mapaglarong ngiti. Walang problema, pero tandaan mo, Don, ang oportunidad ay parang manok sa sultada. Sa sandaling paliparin, baka hindi mo na muling mahuli. Tumayo siya, inayos ang coat, at bago umalis, bumulong sa tainga ni Don Celong. Babalikan kita sa loob ng 3 araw. Kapag hindi mo tinanggap, may ibang tatanggap. At hindi mo gugustuhing makita siyang umangat sa trono na dapat sa'yo. At tulad ng pagdating niya, umalis si Mendez na parang hangin mabilis, malamig, misteryoso. Pagkasara ng pinto, napaupo si Don Celong at napahawak sa mukha. Sa mesa, nakalatag ang kontrata. Sa bulsa, umiinit ang singsing. Sa isip, nagbabanggaan ang 2 hangarin. Ang tukso ng muling pagyaman at ang takot na tuluyang ibenta ang sarili. Para sa Kabanata 8, anong landas ang gusto mong tahakin ni Don Celong? A. Pipirma siya sa kontrata ni Mendez. Magsisimula ang madilim at mapanganib na tagumpay. B. Hihingi siya ng tulong kay Althea at sisilip sa mundo ng mga babala at sumpa. C. Mag-iimbestiga muna siya sino ba talaga si Mendez at bakit siya ang target for Kabanata 8. Ang paghahanap ng katotohanan, 3 araw. 3 gabing halos walang tulog si Don Celong. Sa isang banda, naroon ang tukso ng mabilis na pag-angat, ang alok ni Senyor Mendez. Sa kabilang banda naman, naroon ang babala ni Althea habang umiinit ang singsing sa tuwing naiisip niya ang kontrata. Hindi siya mapakali, kaya sa halip na maghintay na parang nahuhulog sa bitag, nagpa siyang mag-imbestiga. Kung totoo ang babala ni Althea, kailangan kong malaman kung sino talaga si Mendez. Pagbisita kay Mang Ben, ang matandang tagamasid. 5:00 ng hapon, pinuntahan niya si Mang Ben, isang kilalang veterano sa sabungan. Retirado na at marunong sa mga sikreto ng mundo ng sabong at mga taong nasa likod nito.
Isa siya sa iilang hindi kailanman yumaman sa sabong pero hindi rin naghirap. Tahimik siyang nakatira sa isang maliit na kubo sa gilid ng palayan, malayo sa ingay ng sabungan. Pagdating ni Don Selong, tiningnan lang siya ni Mang Ben. Parang alam na niya ang dahilan ng pagbisita. "Magandang hapon, Mang Ben," bati ni Selong. May halong respeto at pakiusap. "Tungkol sa alok na dumating sa iyo, ano?" Sagot agad ni Mang Ben, hindi pa niya sinasabi. Napasinghap si Don Selong. "Paano ninyo?" "Balita magaan sa hangin. Pero ang pangalan ng taong yan, mabigat dalhin." Nagpahid ng tabako si Mang Ben sa katumingin ng diretso sa kanya. "Ano ang ipinangako niya sa'yo?" 5 milyon. Walang interes. At bago pa niya matapos, tumawa si Mang Ben. Hindi ito masayang tawa, kundi puno ng pangamba. Ganyan magsimula si Mendez. Hindi pera ang pinapautang niya kapalaran. Lumamig ang batok ni Don Selong. "Ano ibig niyo sabihin?" Humitit si Mang Ben sa kabumulong. "Si Mendez, hindi yan ordinaryong negosyante. Ang mga tinulungan niyang sabongero. Oo, umaangat sa simula. Pero pakinggan mo ko, doon lahat ng umangat sa tulong niya, mas malala pa ang sinapit. Hindi pera ang binabayaran nila sa huli, kundi buhay, dangal, o taong mahal nila." Nanikip ang dibdib ni Don Selong. Buhay, dangal, tao. "May nakilala akong sabongero, si Rodrigo," patuloy ni Mang Ben. "Tinulungan din ni Mendez, naging kampyon, 5 sunod-sunod na derby. Yumaman bigla. Pero nang dumating ang panahon ng singil, nalunod sa sariling problema. Nawalan ng anak, nawalan ng isip, at nauwi sa paglalakad sa kalsada. Wala nang matandaan." Kinuryente ang ugat ni Don Selong sa takot. Sino ba talaga si Mendez? Lumapit si Don Selong, halos pabulong ang tanong. Si Mendez ba ay tao?" Umiling si Mang Ben. "Kung tao man siya, matagal nang nilamon ng kadiliman. Ang tingin ko, isa siyang tagakuha ng kaluluwa ng sabongero. Hindi literal na demonyo, pero utusan ng kasakiman. At idinugtong pa niya. Hindi lahat doon dapat binabayaran ng tagumpay, lalo na kung ang kapalit ay ikaw." Tahimik na napaupo si Don Selong. Unang beses sa buhay niya na natakot, hindi dahil sa laban, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kapalarang hindi niya naiintindihan. Pagkatapos ng ilang sandali, naglabas si Mang Ben ng lumang larawan. May 3 lalaki sa litrato at isa doon ay si Senyor Mendez. Hindi nagbago ang hitsura kahit lumipas ang higit 25 taon sa larawan. "Kita mo yan?" sabi ni Mang Ben. Parehong-pareho pa rin ang itsura. Walang kulubot, walang tanda ng edad. Nanlamig ang buong katawan ni Don Selong. Hindi ito ordinaryo. Ang bagong hiwaga. Sino si Althea? Bago siya umalis, tinapik ni Mang Ben ang balikat niya. "Don, kung may isang taong dapat mong balikan, hindi si Mendez." "Si Althea?" tanong ni Don Selong. Tumango si Mang Ben. Kung siya ang iniisip kong Althea, iilan lang ang kagaya niya. Hindi siya basta babae. Isa siya sa tinatawag na bantay diwa, gabay na sumusulpot sa mga taong naliligaw ng landas bago lamunin ng kasakiman. Parang may liwanag na bahagyang sumilip sa isip ni Don Selong. Kung tama si Mang Ben, hindi aksidente ang pagdating ni Althea. Siya ang tutulong sa iyo kung pipiliin mong pakinggan. Desisyon na kailangan niyang harapin. Habang pauwi si Don Selong, mabigat ngunit mas malinaw na ang isip niya. Mendez tukso, kapalit ay kapahamakan. Althea gabay, kapalit ay paghinto sa sabong at pagbitaw sa kayabangan. Pagdating sa mansyon, nakita niya sa mesa ang kontrata. Isang patak ng tubig ang tumulo dito. Hindi niya alam kung ulan o luha. Hinampas ng hangin ng bintana. At sa malayo, narinig niya ang tila huni ng tandang ngunit hindi pang umaga,
kundi parang babala. At sa mismong sandaling iyon, bumalik si Mendez. Nakatayo sa labas ng gate, nakangiti, parang alam ang lahat ng ginawa ni Don Celong. "Handa ka na ba, Don?" Sigaw niya mula sa labas. "Narito ako para kunin ang iyong sagot. At doon tatapos ang gabi ng paghahanap ng katotohanan." Mabigat ang hangin ng gabing iyon. Waring pati ang buwan ay nagtago sa ulap para hindi masaksihan ang magiging desisyon ni Don Celong. Sa labas ng gate, nakatayo si Senyor Mendez. Nakaitim, nakangiti, parang may alam na sikreto tungkol sa kinabukasan ni Don Celong. "Don," malumanay ngunit nakakakilabot ang boses nito. "3 araw na ang lumipas. Dumating na ako para kunin ang iyong sagot." Nakatayo si Don Celong sa loob ng bakuran, hawak ang kontrata sa isang kamay at ang singsing na mula sa kahon sa kabila. Sa dibdib niya, naglalaban ang 2 boses. Ang tukso ng balikyaman versus ang babala ng kapahamakan. Huminga siya ng malalim. Hindi niya kayang magdesisyon ng padalos-dalos. Ang tanging malinaw sa puso niya, ayaw na niyang maging alipin ng sabong, ngunit hindi pa rin niya kayang pakawalan ng nakaraan. "Sagutin mo ako, Don," ulit ni Mendez. "Pipirma ka ba o hindi?" Ang sandali ng pagtanggi. Sa unang pagkakataon, hindi nanginginig ang boses ni Don Celong nang sumagot. "Hindi," diretso niyang sabi. "Hindi ko pipirmahan ang kontrata mo." Tumigil ang ngiti ni Mendez. Dahan-dahan itong napalitan ng malamig na titig. "Ano ang sabi mo?" "Hindi ko pipirmahan. Hindi ko gustong yumaman sa paraang may kapalit na hindi ko maintindihan." Madilim ang tingin ni Mendez, ngunit sa halip na magalit, ngumiti itong muli. Ngiting hindi tao. Matapang, bulong ni Mendez. Ngunit mali. Lumingon ito sa likod, na parang may kausap sa anino. "Kung ayaw mo ng alok ko, walang problema. Pero hindi ibig sabihin wala ng kapalit." Parang may umihip na malamig na hangin. Pumasok ito sa gate nang hindi hinahawakan ni Mendez. Parang kusa itong bumukas. Hindi mo alam ang isinuko mo, Don. Ang pagtanggi ay may presyo rin. Naglakad palayo si Mendez. At habang palayo, naglaho siya sa dilim. Hindi naglakad ng malayo, naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Ang simula ng trahedya. Pagkapasok sa mansyon, tumunog ang kanyang cellphone. Naramdaman agad ni Don Celong ang kabog sa puso. Isang tawag mula sa kapatid ng matagal niyang tauhan, si Tonyo. "Don, si Tonyo, na disgrasya." Nanigas si Don Celong. Anong ibig mong sabihin?" "Pag-uwi niya galing trabaho kagabi. Aksidente sa kalsada. Wala na siya doon. Hindi na umabot sa ospital." Parang binagsakan ng malaking bato ang dibdib ni Don Celong. Si Tonyo, ang tapat na tauhan, ang nagpaalam sa kanya ng may respeto. Wala na. At para sa isang iglap, sumagi sa isip niya ang sinabi ni Mang Ben. Hindi pera ang binabayaran nila sa huli, kundi buhay, dangal, o taong mahal nila. Napaupo si Don Celong. Hindi niya alam kung totoo o nagkataon o parte ng sumpa, pero ramdam niya. Ito ang unang bayad sa pagtanggi niya kay Mendez. Muling paglitaw ni Althea. Habang nakalugmok siya at umiiyak, biglang kumakatok sa pinto. Pagbukas niya, nandoon si Althea, nakasuot ng simpleng asul, may hawak na kandilang nakasilid sa garapon. "Don," malumanay niyang sabi, "nangyari na ang una. Alam mo?" Nanginginig ang tinig ni Celong. "Alam mo mangyayari kay Tonyo?" Malungkot ang mga mata ni Althea. "Ang bawat desisyon mo ay may kakabit na kapalaran. Pinili mong tumanggi kay Mendez at hindi niya palalampasin iyon ng walang kapalit." "Pero bakit si Tonyo? Wala siyang kasalanan." "Hinihila ka ng dilim, Don. At hindi ikaw ang unang tatamaan."
kundi ang mga inosenteng nasa paligid mo. Kaya ako nandito para pigilan kang tuluyang lamunin ng sumpa. Lumapit siya at inilapag ang kandila sa mesa. Ang apoy na ito ang magsisilbing gabay ngayong gabi. Kapag namatay ito ng kusa, ibig sabihin, nasa loob ng bahay mo ang kadilimang iniwan ni Mendez. Lumakas ang hangin sa loob ng sala. Nanginginig ang apoy ng kandila. Ang kahon sa mesa ay bahagyang bumukas mag-isa. Don, sabi ni Althea, ang labang kakaharapin mo ngayon. Hindi na laban sa sabungan. Laban ito sa kasakiman at espiritu na kumakapit sa iyo. Isang tanong bago magtapos ang gabi. Don, sabi ni Althea, kung gusto mong mailigtas hindi lamang ang sarili mo, kundi ang mga taong konektado sa iyo, isang bagay ang kailangan mong gawin. Tumingin si Don Celong, puno ng takot at pagkalito. Ano yon? Tumitig si Althea sa kanya. Diretso, malalim, walang pag-aalinlangan. Kailangan mong harapin si Mendez, hindi bilang sabongero, kundi bilang taong handang magsakripisyo. At dito nagtapos ang gabi, sa gitna ng apoy, luha at simula ng pagbabayad. Tahimik ang buong mansyon ng gabing iyon. Sa gitna ng sala, nagliliyab ang kandilang iniwan ni Althea, ang tanging ilaw sa madilim at malamig na paligid. Nakaupo si Don Celong, hawak ang kahong may singsing at balahibo habang umiikot-ikot sa isip niya ang mga nangyari. Naglaho ang kayamanan. Namatay si Tonyo. Umalis ang mga taong pinagkakatiwalaan niya. At ngayon, si Mendez ang paparating na unos. Hindi niya maikakaila. Pinipilit siyang sumuko. Ngunit sa loob ng puso niya, may munting apoy na nagbabaga. Hindi para sa kayamanan, kundi para sa tuwid na landas. Ang apoy na nagbabala. Humupa ang hangin sandali. Tiningnan ni Don Celong ang kandila. Mahina na ang apoy. Lumapit si Althea, tahimik ngunit matatag ang tinig. Don, may pagpipilian ka pa, sabi niya. Pero tandaan mo, ang huling laban ay hindi para manalo, kundi para itama. Napayuko si Don Celong. Kung haharapin ko si Mendez, paano ako mananalo? Wala akong pera. Wala akong panabong. Wala na akong natira. Ngumiti si Althea ng malumanay. Ang laban na ito, Don, hindi mo ipapanalo sa pera o sa manok, kundi sa puso. Iniabot ni Althea ang kamay sa kanya. Handa ka na ba? Hindi niya alam kung saan siya dadalhin, ngunit tumango siya. Ang sabungan ng anino. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Nang magmulat ng mata si Don Celong, nasa gitna na siya ng isang sabungan, ngunit walang tao. Puro anino ang mga nanonood. Walang mukha, walang boses. Ngunit ramdam niya ang kanilang panghuhusga. Sa kalagitnaan ng arena, naroon si Senyor Mendez, nakangiti. Hawak ang itim na tandang na may pulang mata. Ang parehong tandang mula sa panaginip. Don Celong, wika ni Mendez, narito tayo para sa huling pustahan. Lumakad si Don Celong sa gitna. Hindi ako makikipagpustahan ng pera. Hindi pera ang tayang ngayon, sagot ni Mendez. Kaluluwa laban sa kaluluwa. Kapalaran laban sa kapalaran. Lumutang ang kontrata sa pagitan nila. Hindi papel, kundi itim na apoy na may mga pangalan. Kapag natalo ka, akin ang buhay mo. Kapag nanalo ka, malaya kang lilisanin ng mundo ng sabong. At mawawala ako sa buhay mo. Tumayo si Don Celong, huminga ng malalim. Wala akong panabong. Ngumiti si Mendez. Meron. Mula sa liwanag sa likod ni Althea, lumitaw ang isang manok. Isang simpleng tandang, hindi magara, hindi imported, hindi mamahalin, ngunit matatag ang tindig. Si puting saksi, sabi ni Althea, hindi para manalo sa laban, kundi para magpatotoo. Ang laban ng kaluluwa. Nang ibitaw ang dalawang manok,
Hindi gaya ng karaniwang laban sa sabungan. Walang sigawan, walang pusta. Tanging tibok ng puso ang maririnig. Sinugod ng itim na tandang si Puting Saksi. Sunod-sunod ang patama. Mabagsik, mabilis. Parang apoy. Napapikit si Don Selong, pero hindi umuurong ang kanyang panabong. Kahit sugatan, tumatayo ito. Hindi ito laban ng lakas, bulong ni Althea. Laban ito ng katotohanan. Naalala ni Don Selong ang mga taong nasaktan niya, mga taong sinugal niya, panahon na pinairal niya ang kayabangan. Habang unti-unting natatamaan si Puting Saksi, unti-unti ring bumabalik sa kanya ang sakit at pagsisisi. Hanggang sa lumuhod siya, hindi dahil sa talo, kundi dahil sa pagtanggap. Patawad. Mahina niyang bulong. Sa lahat ng nasaktan ko, sa lahat ng nasayang kong pagkakataon, at sa sarili kong niligaw ko, at sa sandaling tinanggap niya ang pagkakamali, nagningning ang Puting Saksi sa liwanag. Sa isang iglap, tumayo ito at nagbigay ng isang tamang saksak sa puso ng itim na tandang. Tumigil ang lahat. Huminto ang oras. Napatras si Mendez. Hindi maaari. Bulong nito, nagngangalit ang mata. Ang pagpanaw ni Mendez. Gumulong ang itim na tandang sa lupa at naging abo. Ang kontrata ng apoy ay napunit ng liwanag. Napatras si Mendez, unti-unting naglalaho. Huwag mong akalain na tapos na ito doon. Marami pang tulad mo. Mas marami ang pipili ng kayabangan. Babalik ako sa iba. At tuluyang naglaho si Mendez sa ere, kasabay ng pagguho ng sabungang anino. Pagmulat sa katotohanan, biglang bumalik si Don Selong sa sala ng mansyon. Pagod, luhaan, nanginginig. Nandoon si Althea, nakangiti ng may kapayapaan. Tapos na, Don. Pinalaya mo ang sarili mo. Nasaan si Puting Saksi? Tanong niya. Tumuro si Althea sa puso niya. Naging bahagi na ng pagkatao mo. Hindi mo siya panabong, kundi gabay. Dahan-dahang naglaho si Althea, iniwan sa mesa ang isang huling mensahe. Ang totoong kayamanan ay hindi galing sa panalo, kundi sa pagbangon at pagbabago. Ang simula ng panibagong buhay. Kinabukasan, ibinenta ni Don Selong ang mansyon. Ibinigay ang kalahati sa pamilya ni Tonyo. Ang natira, ginamit niya para magsimula ng maliit na sari-sari store at mag-alaga ng iilang manok, hindi panabong, kundi para sa kabuhayan. Huminto siya sa sabong, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, malaya siya. At sa tuwing sisilip ang araw, rinig sa likod bahay ang tila huni ng isang tandang. Hindi para sa laban, kundi para ipaalala. May pangalawang pagkakataon ng taong marunong tumanggap ng pagkakamali. Wakas.